Mga sangkay, alamin po natin ang report tungkol po doon sa Taiwan na bigla daw pong pinaligiran at pinalibutan ng mga pandigma himpapawid, mga aircraft or mga jet fighter mula po sa China. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. At ito, mahalagang balita mga sangkay na dapat po natin malaman dahil bahagi po tayo ng Asia at malapit lang po talaga ang Taiwan dito sa Pilipinas. Ang Taiwan di umano ay bigla daw pong pinaligiran nitong mga pandigma himpapawid nitong China. At naibalita po ito sa international at maging dito sa Pilipinas. Bago tayo magpatuloy mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. Okay? Meron na po tayong 1.24 million subscribers dito sa YouTube at ilang tulog na lamang po mga sangkay ay 1.25 million subscribers na po tayo. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? May makikita nyo po kayong, ano ba yan? May makikita po kayong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito, diretso po tayo mga sangkay. Ito po ang balita. 66 Chinese aircraft surround the island dahil po sa NATO summit. Ano ba ang mayroon mga sangkay? Well, dito binalita po sa Pilipinas yan. So ito, tingnan po natin. Namataang dumaan sa Balintang Channel sa pagitan ng Batanes at Babuyan Islands ang isang Chinese aircraft carrier ayon sa Defense Minister ng Taiwan. Nangalampag naman ng ilang grupo para tigilan na ng China ang harassment sa West Philippine Sea. Saksi si Marisol Abduraman. Gamit ang mga kaldero, kawali, sirol, timba at iba pa. Nag-ingay ang mga release sa siliwasang Bonifacio sa Maynila. Bumwesto pang iba sa gilid ng kalsada para manawagan sa mga motorista na bumusina para sa West Philippine Sea. Ang noise barrage ay kunang. Mga sangkay, may maitutulong ba yan? Busina para sa West Philippine Sea? Okay. Okay, gets na natin. Ilang grupo nais gawing West Philippine Sea Awareness Month ang buwan ng Hulyo. Okay. Sige. Gunita sa 8th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration. Pangalawa, panawagan na tigilan na ng China ang harassment na ginagawa sa WPS. Pangatlo, suporta sa mga sundalong nagbabantay sa WPS at gawin ang July na West Philippine Sea Awareness Month. Ito po yung ginawa namin na isang joint resolution na ipapasa po natin sa mahal nating Pangulo bukas po sa Palasyo ng Malacanang upang ipanawagan sa kanya na gawin pong West Philippine Sea Awareness Month ang month of July. Okay rin to mga sangkay, ginagawa nila kasi alam nyo, marami rin pong Pilipino ang halos walang pakialam tungkol po sa issue na ito. So it's time na lahat po tayo ay maging aware ano nga ba ang meron sa West Philippine Sea, ano ang ginagawa nitong China sa ating teritoryo or sa ating exclusive economic zone. Sa dagat naman ng Isla ng Kinmen na kontrolado ng Taiwan, Ito na yon mga sangkay. nag-radio challenge ang Taiwan Coast Guard sa barko ng China Coast Guard kahapon. 4 na Coast Guard vessel ang pinadalang Taiwan para bantayan ang 4 na Chinese ship. Alright. So ito yon mga sangkay. Talagang pinagpapraktisa na po yung Taiwan ng China no? Ayon sa Taiwan Defense Ministry, 66 na Chinese military aircraft ang na-detect nila sa paligid ng Taiwan sa nakalipas na 24 oras. Grabe itong China. At hindi natin alam, baka bigla na lamang pong i-invade or magsagawa ng invasion itong China sa mismong loob ng Taiwan, mga sangkay, Kasi maraming pong threat sa kanila, like for example, yung kanilang presidente, yung presidente ng Taiwan na may grabing hatol ang China. Pero as long as ang Taiwan ay nagkakaisa na ayaw na po nila doon sa China, kahit papaano, hindi po mababasta-basta na mapapasok ito ng
China itong Taiwan. Kahapon, mahigit 30 naman ang nadetect na aircraft patungo Western Pacific. 30 naman, mga sangkay. Ilan ba? So, dumarami itong mga nadidetect ng Taiwan na mga pandigma himpapawid. Kahapon, mahigit 30 naman ang nadetect na 30, aircraft mahigit 30 na mga fighter jets ang nadetect. patungo Western Pacific para umano sa joint training kasama ang Shandong aircraft carrier ng China. Ayon sa Defense Ministry ng Japan itong Martes, namataan ang aircraft carrier ng China 500 kilometers mula sa isa ng Miyako sa Okinawa, Japan. Dumaan din ito sa Balintang Channel na naghihiwalay sa Batanes at Babuyan Islands. Grabe, lapit lang oh. Malapit lang kasi tayo talaga sa sa Taiwan. Kaya itong lugar na ito, may mga tropang militar po tayo dyan na just in case, magaganap nga po itong matinding invasion ng China, kahit pa paano mapoproteksyonan po natin yung ating teritoryo. Ayon sa Defense Minister ng Taiwan, wala pang pahayag ng Defense Ministry ng China. Pero umalma ang China sa pagpasok naman ng isang Navy destroyer ng Japan sa territorial waters ng China sa Zhejiang Province itong July 4. Umaaray po talaga ito ha. Umalma daw po ang China sa pagpasok ng Navy destroyer ng Japan sa Chinese territorial waters. So, magkaiba ito mga sangkay. Kung ang China, tayo ay namumroblema sa mga kalokohan nila sa West Philippine Sea. Dito mga sangkay, dinudot-dot naman po sila ng Japan. Talagang pumapalag na po ngayon ang Japan sa Chinese military. At hindi po sila natatakot. Biruin nyo, pinasok po nila mga sangkay, pati po yung sabihin na po natin, itong mga teritoryo ng China. Sa ulat ng Japanese media, batay sa kanilang sources, pumasok ng walang paalam sa China ang barko na nagmomonitor ng Chinese missile exercises sa East China Sea. Iimbestigahan daw ang kapitan ng barko na hindi pa malinaw kung ano ang intensyon. Nako, mga sangkay, mukhang eto, problemado ngayon ang China sa Japan. Talagang ginagalit, inaasar po sila. Ginagawa nyo ito sa ibang bansa, di ba? Ginagawa nyo ito sa Pilipinas, ginagawa nyo ito sa India. Hindi subukan nyo kami. Parang ganun po ang gustong iparating na message ng Japan. Ang tanong dito, papalag ba ang China sa Japan? Ipinonotesta na ito ng China. Sila na po. Baliktad na po ito mga sangkay. Sila na po yung nagpo-protesta laban po sa Japan. Magsabi sa kanila ng Japan, technical error ang nangyari. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Talagang sinusubukan ngayon mga sangkay yung tatag nitong China ng Japan, no? Kasi hindi po sila inaatrasan Kung yung ibang bansa, mga sangkay, pinapalag-palagan nila, ibahin ang Japan. Kita nyo naman mga sangkay. Anong sabi dito? Sana ba yun? Ito. China umalma sa pagpasok ng Navy destroyer ng Japan sa Chinese territorial waters. Navy po ito Navy ng Japan. Ay, nako po. Ngayon, binalita din po yan dito sa atin. Actually, mga sangkay, itong 66 Chinese aircraft daw po na pumaligid dun sa Taiwan. Between New Delhi and Beijing, India plans to build hydropower projects in Arunachal. Doon na tayo sa Taiwan. Asa na ba yun? Ayan, yan. Ito. 66 Chinese aircraft surround Taiwan in the biggest sortie of the year. It comes as Beijing conducts exercises in the nearby waters. In recent months, China has ramped up its military presence around Taiwan. Beijing claims the self-ruled island as part of its territory. Russia warns NATO. Okay. So, ayun, mga sangkay, no? Ang hindi po natin alam kung kailan talaga aatake itong China doon sa Taiwan. Pero kung mangyayari itong mga sangkay, malaking problema po yan. Lalo na po, malapit po ito sa Pilipinas.
Pero yung Japan military, kung titingnan po natin sa mapa, kasi napaggigitnaan po yung Taiwan ng Pilipinas, Japan at China, nasa gitna po yan. Kapag nagkataon, ang Japan, isa sa sasaklolo sa Taiwan. Since ang Japan, ready talaga po yan mga sangkay sa isang malaking problema, gaya po ng armed attack na pwedeng gawin ng China. Sila po kaagad mismo siguro ang re-responde dyan kasi nakapwesto na po sila eh. No? Well, ano po ang inyong komento? Bigla pong pinalibutan ng maraming mga pandigma, himpapawid ang Taiwan nitong China. I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po akong isang YouTube channel. Ito ay Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.